nakatutok na oh. Kamakailan, naging laman ng balita ang hostage taking na naganap sa Pasay City. Sa video, makikita ang isang babae. Nakataas ang dalawang kamay habang hawak ng isang hostage taker. Tablot na yung babae, saka basag ng bote, na sa liig na. Makikita rin sa video na kinakausap siya ng Pasay City Police. Sabi nung victim, "Sir, binabaon na, binabaon na." Samantala, sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, isang lalaki naman ang nang-hostage ng isang senior citizen sa loob ng isang ospital. Sa mga ganitong pagkakataon, bawat segundo, kritikal at mahalaga. Pero ang mga negotiator ng mga otoridad, may sapat na kapasidad at kakayahan ba para masigurong ligtas sa mga biktima? Bandang alas 5 ng hapon nitong October 15, 2023, habang nagbabantay ng kanyang tindahan sa Pilapil Street sa Pasay si Aling Lucy. Isang lalaki ang narinig niyang humihingi ng tulong. Nagaingi siya ng sa mga pulis, kasi pinupulikat daw siya. Bago mangyari ang hostage taking dito sa kanto ng Taft Avenue at EDSA, meron nang napansin na kakaiba ang mga tauhan ng karinderya na ito. Meron daw isang lalaki na nakatambay dito, patingin-tingin, hindi alam yung gagawin. Yung pala, meron na siyang kakaibang balak. Agad namang rumisponde ang Pasay City Police at tumawag ng ambulansya. Kumontak na ako dito sa base namin para sa ambulansya. Pero pagtalikod ng pulis, Lumapit ka nila, hindi. "Sir, nanghamlet yung lalaki." Pinuntahan ko na, nandun na yung kasama ko. gamit ang isang basag na bote, hinostage ng lalaki ang isang babaeng dumadaan. Takbo rin po kami pag ganun eh. Ay doon yung hinostage na, nakagulo na kayo. Yun nga po. Hindi na nga namin alam yung gagawin namin. Nagpasok na lang po kami sa CR. Si Patrolman Joseph Gabe ang nagsilbing negotiator sa hostage taking. Nakatutok na oh. Tinanong kung ano ang kailangan ng lalaki. Ano pa bang kailangan mo? Pagkain, pamasahe, lahat in-offer para, mapakalma ba? Pero tila bingiraw ang suspect sa pakiusap ng mga pulis, maging ng mga taong nasa paligid. Meron siyang binubulong, meron na sinasabi na isasabay niya. Hindi ko alam kung ano saan niya isasabay o ano. Sasabi ko, kalma lang. Ito, kung nandiyan na yung ambulansya kailangan mo. Tumagal ng halos 10 minuto ang negosasyon. Makikita rin sa video na dumating na ang ambulansya na unang hiniling ng lalaki. Dumating na ambulansya. Sabi niya, palapit niyo rito. So pinatras ko, nalapit na sa kanya. Uy, nagtutubo na. Pero isang saksi ang nakapansing dumudugo na ang leeg ng biktimang babae. Nang stage, lalaki, halos pagtingin ko pala, dumudugo na agad nga yung leeg. Sa puntong yun, hindi na siya nagdalawang isip. Hanggang sa makahanap ng tiyempo sa Tomas, nasunggaban ang suspect. Ang ginawa ko, para hindi makapasok doon, dito ako umakyat. Papunta doon. Bakit ka dito? Oo, dito ako umakyat. Shortcut ako, hanggang doon ako. Hanggang sa pinapakalma siya, hindi talaga kumakalma. Okay. Talagang binabaon niya na yung, yung bote sa liig. Ayun, natsimpuhan ko siya. Dinakma mo? Dinakma ko, dahil binaliw ko, ginano ko. Sabay, sinave ko na yung babae. Ayun, rambulan na. Ikagulo na. Dinumog na siya ng mga tao. Lumalabas na si Tomas at ilang bystander ang nakapigil sa hostage taking. Matagumpay na nailigtas ang biktima sa kamay ng hostage taker. Kinilala ang suspect na si Rodel Saclayan, 35 years old, Tubong, Ilocos Norte. Sa panayam ko kay Rodel, hindi na rin niya maipaliwanag kung bakit niya nagawang mang-hostage. Kung namumulikat ka, bakit umabot tayo sa pang-hostage? Parang may nagbulong sa akin na papatay. May nagbulong sa'yo na papatay ka ng tao?
Ayon kay Rodel, nung araw na yon, nagpunta siya sa Maynila para sana maghanap ng trabaho. Natanggal daw kasi siya sa dating pinapasukang kainan. Aminado rin si Rodel na nakainom siya noong mga sandaling yon. Sir, bakit ka ba balisa? Sir, huwag mo mamasamain ano. Nung araw na yon, ikaw ba'y nakainom? Nakainom lang. Nakainom ka. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang hindi raw agad pag-aksyon ng mga pulis sa paghingi ng tulong ng sospek. Pero paliwanag ng Pasay City Police, Parang ang gusto niya mangyari, pagtawag namin ng ambulansya, nandiyan ka agad eh. Siyempre, it takes time. Tatawag muna kami rito sa base, then yung base, tatawag ng ambulansya. sa Pagadian City, Zamboanga del Sur naman, isang lalaki ang nang hostage ng isang senior citizen sa loob ng ospital. Base sa mga pasyente rin to, ning sakar to si kantor kagabi, gilili na sa bintana, na murang nag-uwak siya ambak. 2 days na siya walay tulog. So, anong disturb siguro kaya una ba niya? Wala mo po pressure, wala mo po dyan problema sa ospital. Tumagal ng halos 30 minuto ang negosasyon sa pagitan ng hostage taker at ng mga pulis. Ayon sa Pagadian City Police, pinakawalan lang ng suspect ang biktima nang dumating ang kanyang pinsan. Lumalabas sa investigasyon na nais lang daw ng lalaki na makauwi at makapagpahinga matapos ang ilang araw na pagbabantay sa kaanak na nasa ospital. Because nilapas niya og more than 3 hours ang iyang pagdetenga sa ato ang biktima. Taong 2010, naglabas ang Philippine National Police ng Hostage Negotiation Handbook. Layunin nito na magkaroon ng Philippine National Police ng guidelines sa paghandle ng hostage-taking incident. Ayon sa handbook, dapat ay merong negotiation team leader na mangunguna sa pakikipagnegosasyon sa hostage taker. Meron ding dapat na on-scene commander o opisyal na mangangasiwa sa operasyon. Nakasaad din sa PNP Negotiation Handbook ang pagbuo ng Hostage and Crisis Negotiation Unit o HACNU para mas mahawakan ng maayos ang ganitong mga klase ng krimen. Sinubukan kuna ng pahayag ang PNP pero wala pa silang sagot sa ngayon. Sa hostage-taking incident, nakalagay sa hukay ang isang paa ng biktima. Bawat hakbang kailangan pag-isipan dahil sa isang maling desisyon, buhay ang posibleng mawala. Kaya dapat lang na magkaroon ng sapat na kasanayan ang mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.